Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Faisal Ismail. So today we're going to discuss the factor affecting sustainable yield. So dito is malalaman natin kung papaano natin pangalagaan yung ating area at ating mga halamang puno o mga tinanim sa isang lugar. So, sustained yield refers to continuous long-term forest production. So, gusto rin natin yung ating mga tinanim ay tatagal na mas higit pa sa ating ginusto. Tatagal ito ng mas maganda yung kanyang produkto dahil nga gusto rin natin na makapag-ani tayo ng mas marami. So, dito. So, kailangan natin papanatilihin yung kanyang kaayusan o kagandahan ng ating pag-aalaga doon. So, influenced by various nature and management related factors. So, dito is marami tayong dapat gawin upang mapanatili natin yung kagandahan ng ating tinanim o puno sa ating lugar na kung sa ganun ay mas maganda yung may bibigay nila sa atin sa ating pag-harvest. At kung maganda ang puno, sabi nga nila, ay mas maganda yung kanyang produkto. So dito sa site quality, meron itong yield defense on soil fertility and site condition. So ang ang ani o yield na punong kahoy ay nakadepende sa fertility ng lupa at sa kondisyon ng lugar kung saan sila itatanim o itinanim. Ibig sabihin, kung maganda ang lupa at tama ang klima o condition sa isang lugar, ay mas mataas ang posibilidad na maging maganda rin ang ani ng kahoy. Tama nga. So, yun nga, yung gaya ng sabi ko is, kung naalaga natin ng mabuti ang ating mga halaman o punong kahoy, ay mas mabilis ito lalaki at mas mabilis na rin itong maha-harvest. So, dito, meron itong continuous yield required. So, ito yung dapat nating gawin kung tayo ay merong inaalagaan ng mga puno. So, number 1 is soil fertility maintenance. So, tama nga. Kung naubos na ang sustensya ng lupa sa pagtatanim, kailangang ibalik ito sa pamamagitan ng compost, organic matter o tamang pag-aalaga. So tama nga, kasi pag once na ang area na yun o ang lupa na yun ay nawala ng nutrients, ay yung ating itinanim doon ay possible hindi ito lalaki at hindi ito magkakaroon ng mas magandang kalidad ng isang puno. So, pag ito ay nawala na ng nutrients, ang lupa ay dapat nating gumawa ng paraan upang sa ganun ang nutrients na lupa na yun ay may balik doon sa lupa na yun at mas makukuha ng punong kahoy na yun. So, dito, kailangan talaga natin i-maintain yung lupa at ating itinanim. Ongoing timber generation. So, ongoing timber generation o magpatuloy ng pagtubo ng bagong punong kahoy. Kailangang siguraduhin na may mga bagong puno na tutubo habang pinuputol ang matanda para hindi maubos ang supply. So, tama nga. Kung ikaw ay harvest ng isang puno, ay dapat meron kang ipapalit sa hinarvest mo doon. Dapat meron kang naka-reserve na mga species ng kahoy upang sa ganun, yung hinarvest mo ay mapapalitan na. At pagdating ng panahon, yung tinanim mo doon o pinalit mo doon sa hinarvest mo ay lalaki at ma-harvest mo din ito ulit. So, dito, consistent growth rates. Dito naman ay mapanatili ang pantay na at tuloy-tuloy na paglaki ng mga punong kahoy. So, kailangan maganda at pantay ang paglago para maganda rin ang ani at kalidad ng kahoy. So, tama nga. Dito ay kung mas maganda yung pag-aalaga o treatment sa isang halaman o puno ay mas mabilis ito lalaki at mas mabilis kang
makakuha ng pera o mas mabilis mo makukuha yung ginastos mo doon sa paghahalaman na doon. So dito number 2 is silvicultural treatment. Ito yun. So human for high yield impacts forest use. So dito naman ay ang silvicultural treatment o mga pamamaraan ng panggubat ay ang mga hakbang o gawain na ginagawa upang mapanatili at mapabuti ang kalagayan ng kagubatan, lalo na ang mga pananim ng puno. So tama nga. So dito, yung civil treatments ay tumutukoy ito kung paano natin pangalagaan yung isang puno o sa area ng mga puno para panatili ang kanyang magandang struktura. So dito naman sa human desire for higher yield impacts forest use, ay ang kagustuhan ng mga tao na makuha na mas maraming ani o produkto mula sa kagubatan tulad ng kahoy, prutas at iba pa ay may epekto kung papaano ginagamit at pinangalagaan ang kagubatan. So tama nga. Sa karamihan ngayon, ang mga tao ay gusto nila na marami silang makuha sa kagubatan. Hindi nila ito iniisip kung ito ay mauubos o di kaya mamamatay yung mga malilit na kanilang nasisira. Dahil nga pag once na ito ay nasira, wala na itong maibibigay na sapat na supply sa mga kinakailangan ng tao. So dapat kung ikaw ay kukuha lang ay nasa tamang-tama lang at kung ano lang yung kailangan mo. So meron itong mga dito tinatawag na key aspects. So ito yung mga sinusunod upang mapanatili ang ating magandang kalidad ng mga puno. So number 1 is sustain and improvement of forest crops. So dito ay kailangan mapanatili natin maganda ang ating kalidad o area ng ating mga tinanim o puno dahil magbibigay ito ng magandang kalidad ng puno. At hindi porket na ikaw ay marunong na sa pag-alaga ng puno o treatment ng isang puno ay doon ka lang nakafocus. So, dapat dito, kung marunong ka na, ay mas improve mo pa yung kaalaman mo upang sa ganun ay mas marami ka pang malaman at ma-apply doon sa magandang ambisyon mo sa area mo, sa mga puno, kunwari. So, dito is meron itong fertility of the land. So, tama nga. Dapat is ang fertility of the land ay dapat na panatilihin ang kasapatan ng sustansya ng lupa upang patuloy na tumubo at maayos ang mga puno. So dapat nga kung maraming nutrients ang puno ay mas maraming tutubo na halaman o puno sa area na yon. Dahil may mga area o lupa na nawawala ng vitamins, ay yung mga puno doon ay hindi na ito lumalaki sa ating gusto. Kumbaga parang ito ay papayat o mamamatay. So trees must be tended carefully to ensure proper growth and generation. Dito naman ay kailangang alagaan at bantayan ng maayos sa mga puno upang lumaki ng maayos at magkaroon ng bagong puno o supling sa hinaharap. So tama nga. Dito ay kinakailangan natin ng oras upang tignan ang mga ating tinanim kung ito ay may sapat pa ba tayong mga puno na dapat nating i-harvest. At kung tayo naman i-harvest ay dapat meron na itong naka-separate na species na ating ipapalit. So, influence on yield regularity.
So dito ay mga salik na nakaapekto sa pagkapare-pareho ng mga ani. So dito natin malalaman kung ano-ano ba ito. Number 1 is yield regularity affected by proper treatments. So dito naman ang pagkapare-pareho ng ani ay tumutukoy sa pagiging pantay o tuloy-tuloy na ani sa paglipas ng panahon. Ito ay maaari maapektuhan ng tamang pamamahala o paggamot sa kagubatan o taniman. Ilan sa mga pangunahing paraan upang mapanatili ang regularidad ng ani ay so tama nga. So kinakailangan natin ang regular proper care sa ating mga halaman dahil ito rin yung ating gusto at ito rin na magpabibigay sa atin ng magandang kalidad. So dito is ang age o size based on tree selection. So dito naman ay pumili lang tayo o pumili ng puno base sa edad o laki. Ang wastong pagpili ng punong puputulin o alagaan ay base sa kanilang edad o sukat ay nakakatulong upang mapanatili ang balanse sa gubat o taniman. So tama nga, yung kukunin lang natin ay yung kinakailangan natin o yung ito at pasok sa ating ibenta, pasok yung laki, yung haba niya at so yun yung dapat natin gawin para hindi tayo mawala ng supply at hindi makalbo yung ating mga tinanim sa ating pag-harvest. And reduces losses from is ito yung nakakatulong upang mabawasan ng paglugi mula sa mga ating ginagawa. So ito, number 1 is competing vegetation. Competing vegetation o tinatawag na kompetasyon sa iba't halaman, ang mga damo o ibang halaman ay maaring agawan ng sustansya ang puno at pinagkukuhanan ng ani. So tama nga. May mga area na maraming puno at mas marami yung damo nito na sa pamamagitan nun ay yung nutrients ay nadi-divide sa dalawa na imbis na yung nutrients na yun ay doon lang lahat mapupunta sa puno na yun. So dapat natin yun iwasan. Kung tayo ay may mga pananim, dapat alagaan natin at siguraduhin natin na walang ibang makahalo doon kundi ang ating lang tinanim. Dahil pag once na ito ay mahaluan at dadami yung nakahalo doon ay yung nutrients ng lupa na yun ay sila yung makakaubos nito at yung tinanim mo ay pwedeng itong hindi na ito lalaki dahil nga natatakpan na ito ng mas maraming nakahalo sa area na yun. So pest disease so pest disease naman, ang tamang pagpili ng puno ay nakababawas sa paggalat ng peste at sakit. So tama nga, dapat yung pipiliin natin na puno ay hindi ito nakakasira o nakakapinsala sa ibang mga halaman. Dahil may mga species ng puno at pag dinanim mo doon ay naepektuhan yung ibang halaman at ito ay posibleng mamamatay. So yun nga, so dapat nating iwasan yun. At may mga puno rin na nagkakasakit o napapinsala dahil sa mga iba't ibang uri ng peste na dumadapo doon at nasisira ang puno na yun. So, ang panglas is fire animals and human activity. So, dito, yun nga, ito na yung ating pinaka dapat nating tignan o iwasan, lalo na sa human activity. Ang wastong pamamahala ay nakakatulong din sa pag-iwas ng pinsalang dulot ng kalikasan o tao. Tama nga, dahil pag may mga puno o forest na nagkakaroon ng fire accident dahil sa mga tao,
Tapos yung mga animals ay mawawala ng tirahan, at the same time pwede itong sanhi ng paggamatay ng mga puno na yun. At dito yung malala, yung forest activity ay yung human activity, dahil nga tayong mga tao ay hindi na, pag tayo ay kumukuha ng mga kahoy, hindi natin iniisip na ito ay nasosobrahan na. Ang inisip lang natin na basta makakuha tayo ay okay na yun. So dapat pag tayo ay kukuha o pupunta sa mga forest para kumuha ng ating mga kailangan, so dapat isipin natin yung magiging epekto pag tayo ay sumobra. Maaring mawala na tayo ng supply pagdating ng panahon, at magiging crisis yung lugar na yon dahil nga sa mga hindi nila iniisip yung magiging epekto ng kanilang ginagawa. Kung tayo ay kukuha ng puno o puputol, dapat meron tayong reserba na itatanim upang mapalitan ang ating pinutol na kahoy. So yun. Yun yung mga paraan ng pag-aalaga ng punong kahoy o mga puno sa ating kaalaman, at sa ating mga gustong gawain, o bilang ikaw ay businessman, so kailangan mo yun i-apply sa sarili mo. At yung area kailangan din, para upang sa ganun ay hindi tayo malugi sa ating itatanim. So yun lang po. So,